Sa panahon ngayon, hindi na may kakaila ang patuloy na pagdami ng unhealthy online discourse mula sa mapanirang comments, hate speech hanggang sa mga online conflicts. Oo, kaya naman mahalagang pag-usapan kung paano natin ito hinaharap o pinoproseso para alamin kung paano ito ma-handle ng maayos ay makakasama natin ngayon ang content creator na si Jam Magno. Good morning and welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Ms. Jam. Thank you so much for having me. Good morning. Good morning, Pilipinas. Okay. Ms. Jam, can you tell us more about this online toxicity thing na talamak na talaga ngayon sa social media? It's actually been starting way before I even got into social media. I was discovered in 2020. Doon ako nagsimula sa TikTok. At nung una, wala naman talagang toxicity pa. Dito lang naman nagbabago at nabago ang aking social media nung nag-iba na ang aking opinion at nag-share na ako ng aking opinion. Kasi syempre ngayon naging uso na pag hindi sang-ayon ng isang tao sa sinasabi mo, yun na lumalabas na ang toxicity at accountable ako dyan at yan talaga ang naging buhay ko sa unang mga taon na nasa social media ako. Yeah, so can you tell us more about that, yung personal experience nyo sa online hate and how did you handle this? Well, with online hate, I've had it ever since I started on social media, lalo na talaga because my niche, yung topics ko is all about politics. And hinintay ko talaga ang 5 taon bago ako nagsalita. Kaya medyo ako talaga ang nagdala noon ng toxicity na yan. I feel accountable for it. Pero syempre ngayon, nag-iiba na, tumatanda na, di ba? Gumaganda at kumakalma din. Yan ang aking piniling gawin, lalo na talaga sa tulong ni Coach V. Antonio ng Matchmaker Philippines. Sinabi ko sa kanya, Coach V, ayoko na po talaga maging laging galit. Nag-iba na po ang circumstance ko bilang nanay, buhay ko, at kasama rin din talaga dyan na wala na akong rason para magalit. Kaya nung nangyari na yon, I dealt with it and I realized mas marami ang makikinig sa akin kung maganda at kalma lang ako. Yun, chill lang. Chill lang dapat. Pero ito, from your personal experience, mas okay ba na sagutin mo yung mga bashers o hayaan mo lang sila? Hindi talaga. Sa mga nakakaalam ng social media ko, bawal na bawal po ang comments. Ayoko. Hindi na takot ako. Ayoko lang talaga ng negative at dust particle energy sa comment section ko. Okay. Ayun. So ano naman yung responsibility ng isang influencer o content creator sa pagmamanage sa ng online disclosure sa kanilang platform? Well, ang una naman talaga dyan, you have to tell the truth even if the truth hurts. Una niyan. Pangalawa, dapat kailangan mong panindigan at kailangan mong alamin kung ano talaga ang punot dulo ng ginagawang mong mga content. Dapat galing sa puso. Alam ko medyo sa mga nakakaalam sa pagsimula ko na napakamaldita ko talaga. Pero syempre nag-iiba na nga kung napupuno naman ng kilig ang buhay ko. Hindi na tayo pwede, di ba, na palagi na lang galit. At nakikita ko naman na, sinasabi ko nga, mas nakikinig sa akin ang taong bayan kung kalmado lang ako at hindi na rin masakit na maganda din. Yeah, di ba? Dapat ganun lang, kalma lang dapat tayo. Well, Ms. Jam, from your personal experience, gaano katotoo yung good or bad is publicity? Well, at the end of the day, kahit naman anong gawin ko, it's there. You know, I don't need to clout chase. It chases me. And I learned that kahit yung mga hindi ako gusto ng mga tao, ay nakikinig, mas hinahanap pa ako kaysa sa mga taong mahal ako. Kaya nakikita ko na at the same time, isasarado ko yung comment section. Ayokong pakinggan yung opinion na hindi naman sangayon sa opinion ko. At hindi ko pinakikinggan. I zero in on the truth. I focus on the good, what I believe in. And I don't force my opinions on other people. Ito, pahabol ko lang, no? Siyempre, when you close the comment section, minsan hindi pa rin maiwasan na if they repost your post, and then they give doon out. sila. So, it's not my space anymore. Okay, It's so theirs. how do you handle negative posts? If it's not true, then it doesn't matter. Yun. Yeah. Di ba? Ganun lang naman yun. Kasi ang mga taong ayaw sa'yo, kahit man talaga, di ba, umipot ka pa ng rainbow, hindi ka talaga gusto. Pero yung mga mahal ka, kahit ano pa yan, mahal ka talaga. Pipiliin ka. Okay. So, paano niyo po matuturuan yung mas maraming tao na maging responsable naman at respectful? Kasi ngayon, most of the netizens, well, as we see online sa social media, well, majority,
insensitive na eh. Oo. Minsan kung ano na yung burst of feelings Napakasama na talaga. Oo. Ipopost na lang nila yung mga komento nila nang hindi man lang iniisip yung mga repercussions. Ano yung pwede mo, what's your 2 cents worth on that? Well, now that I really graduated from the course of Coach V. Antonio on Matchmaker Philippines, and I learned about the power of femininity and of how I can be myself, but be more feminine, which mixes warmth and of course my competence as a person. And doon ko talaga nakita at nababago na I can just be myself and I can say my opinions na hindi na talaga ako, hindi na ako nakikinig sa kung ano man ang hindi parte ng sinasabi ko. Ang sa akin lang naman, as long as I know that I have the best intention sa mga sinasabi ko at wala akong inaapakang tao, kung ikaw nasasaktan ka, 'di ba? Sa mga sinasabi ko, eh hindi naman kita tinag. 'Di ba nadali ka lang, so umilag ka na lang. At nais ko lang din pong i-remind sa lahat ng tao. Ako kasi now that I am 37, turning 38 in June, I realized that I can no longer tell people what to do. The more that you tell people what to do, hindi ka nila pakikinggan. I lead by example because the only person I can control is myself. Kaya kinokontrol ko na lang how I react, which I don't anymore. Kasi pag hindi nakakaganda at hindi nakakasaya, hindi ko pinapayagan sa space ko. Yun. Yun. So, can you tell us, ano naman yung message mo sa ating mga ka-RSP na na-expose nga sa toxic environment online? Well, good morning mga ka-RSP, mga mahal ko. Una sa lahat, uulitin ko, if it's not true, then it doesn't matter. Pipiliin mo lang ang mga taong pakikinggan mo. Kasi yung mga ayaw sa'yo, hindi ka talaga magugustuhan yan kahit papano. Pero yung mahal na mahal ka at pipiliin ka araw-araw, aba, kahit pangit ka, tatanggapin ka. Kaya doon na lang tayo mag-focus sa love tayo. And make sure that yung space mo, punong-puno ng pag-ibig at punong-puno ng kasiyahan. Alright, with that note, maraming salamat po sa pagbabahagi ng impormasyon, Miss Jam Magno. Thank you You're so much, ma'am. welcome. Thank you. Hi, DG Cat.